Ang problema dito kay Boy, ang hilig mo sa publisidad, Boying, mawalang galang na sa'yo, Mali at illegal yan ginagawa niya na pagre-resign niya na wala namang kadahi-dahilanan. Siya nga dapat nawala diyan, eh. Siya nga dapat mag-resign. Dapat niya nga hindi siya nag-apply dahil hindi naman siya karapat-dapat diyan. At yun na nga mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ito po ang naging pahayag ni Atty. Sal Panelo. Kung saan nga po, tinawag nga po niya, ito pong galawan ni Remulla, na isa pong illegal kung tatawagin mga kabayan. Kung atin nga pong babalikan mga kabayan, ito pong mga pinagkagagawa ni Remulla. Mula po doon sa pagdukot kay Pangulong Duterte at ipinadala nga po siya sa dahig. Siya nga po bilang DOJ Secretary ay lumabag na po sa batas na kung saan kanya pong inako na siya nga daw po ay isang o maaring maging kapalit ng korte, kung saan dapat si Pangulong Duterte ihaharap sa korte para malaman kung papayag ang korte ng Pilipinas na ipadala siya. Pero si Remulla po ang pumayag instead po na korte. Doon pa lang po mga kabayan, makikita po natin na ito pong si Remulla gumawa na po ng illegal at labag sa batas. Ano pa po mga kabayan? Yung sinasabi niya po na pinagsosoli po niya ng pera o ng yaman yung mga diskaya bilang kapalit ng pagiging witness protection. Maling-mali po yun. Ayon na rin po kay Senator Marcoleta, wala po yun sa batas. Pangatlo mga kabayan, yung pagpayag po niya at pag-amin niya po na na i-bend yung law o ano pong gagawin sa batas, babaluktutin ang batas mga kabayan. Pumayag po siya doon sa suggestion ni Erwin Tulfo na i-bend ang law o baluktutin ang batas. At ngayon na nga po bilang ombudsman ay katakot-takot na po mga kabayan ang pinaggagawa nito ni Remulla. Isa na nga po dyan yung pagtanggal o paghiling sa mga tauhan diyan po sa Ombudsman, Office of the Ombudsman, na aabot yata po sa 200 katao o empleyado. Ang gusto niya pong mga kabayan, mandatory resign. Pinagre-resign niya po mga kabayan. Ayon po kay Atty. Sal Panelo, yung gawain pong yan ay isa pong illegal mga kabayan at wala po sa batas. Yung mga empleyado na yan ay dumaan po sa masusing pagpili. Di ba mga kabayan? Tapos tatanggalin mo lang basta-basta. Kaya nga po ito po ay inalmahan ni Atty. Sal Panelo. Kung sa tutusin mga kabayan, simula po nang naupo, ito pong si Remulla na ombudsman, tinabagay para pong iba na po yung pakiramdam natin sa gobyerno. Bakit mga kabayan? Mantakin mo po si Martin Romualdez na siya po ay tinuturing na primary suspect sa nakawan dyan po sa flood control. At si Romualdez po ang tinuturo ni Sergeant Gutesa na pinagbabagsakan ng milyon-milyong pera doon po sa loob ng maleta. Ay ang gusto pong gawin nito ni Remulla ay pasok siya bilang witness para nga daw po maituro daw po kung sino yung mastermind. Mantakin mo naman yan, no? Kung sino pa yung pinaka pinuno ng sindikato, siya pa yung gagawing witness. At ngayon po, si Gutesa naman po ang kanilang kinakasuhan. Simula po nang maupo itong si Ombudsman Remulla, naging joke time na po ang batas sa ating bansa. Ewan ko nga po ba't marami pang naniniwala sa taong ito, pero mga bayan, legit, naging joke time na po. Naging joke time na po ang batas sa ating bansa. Kung sino man po ang magsasabi sa akin na si Romualdez, na masaya sila na si Romualdez ay gagawing witness,
Pusang gala. Siguro may saltik ka na sa utak. Kung sino man po yung natutuwa dyan. Mga kabayan. O, narito po yung banat po dyan ni Atty. Sal Panelo. Dito nga po kay kay Boying Remulla na kung saan tinabagay labag na po sa batas o illegal na. Ito pong kanyang pinagagawa. Panoorin po natin mga kabayan. Inatasan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mahigit sa 80 matataas na opisyal ng Office of the Ombudsman na magsumiti ng kanilang courtesy resignations po ito. At ipasuri ang 204 na mga bagong empleyado na posibleng midnight appointees ng dating ombudsman na Samuel Martires. Sa Office Order number 347 na nilagdaan noong October 22, tinukoy ang mga opisyal na may salary grade 25 hanggang 29 kabilang ang mga assistant ombudsman at director na dapat magbitiw sa loob ng 7 araw. Ayon kay Remulla, attorney, layunin ng hakbang na ito na maibalik ang tiwala at integridad sa tanggapan at masiguro na lahat ng appointment ay ginawa ng tapat at naayon sa batas. Ngunit iginit niya hindi ito isang purge kundi bahagi daw ng reforma upang masiguro ang transparency at good governance. Kabilang din sa mga unang hakbang ni Remulla, Atty. Sal, ang pagbabalik ng access sa SALENS na mga opisyal na isang patakarang pinigilan daw noon ni dating Ombudsman Martires. Ipinahayag din niya ang hangaring repasuhin ang mga desisyong ginawa bago siya maupo bilang upang maunawaan ng mga ito ng lubusan at maipatupad ang mga reforma ng may pananagutan. Sa inyo po palagi, Atty. Sal, tama ba yung ginawang hakbang ni Ombudsman Remulla na pagpapasumitin ng courtesy resignations at review ng mga bagong appointment upang mapanumbalik ang tiwala ng publiko sa Office of the Ombudsman? O baka lang to, Atty. Sal, magdulot lang to ng takot at kawalang stabilidad sa hanay ng mga empleyado o baka issue ng politika naman po. Ano po ang inyong reaction dyan? Mali at illegal yan ginagawa niya na pagre-resign niya na wala namang kadahilanan. Siya nga dapat nawala dyan Siya nga dapat mag-resign. Dapat niya nga hindi siya nag-apply dahil hindi naman siya karapan-dapan dyan. Yung mga taong yan na in-appoint ni Martires, ombudsman, dumaan yan sa legal, sa proseso. Hindi mo matatawag yan na midnight appointees. Kung yan ay qualified, dapat manatili yan. At tatanggalin mo lang yan kung meron silang breach, meron silang paglabag sa batas, merong ground for dismissal. Hindi yung basta pipilitin mo sila mag-resign. At saka ang problema dito kay Boy, ang hilig mo sa publisidad, Boying, mawalang galang na siya. Halimbawa, bibigyan ako kayo ng isang halimbawa. Yes, sir. Di ba yung nagkaroon ng kontrobersya doon sa dismissal ni Ombudsman Martires sa kaso ni Joel Villanueva? Yes. Di ba tinanggal siya ni Morales, Ombudsman Morales, at nag-file ng motion for reconsideration, ito'y na-dismiss. Nagagalit siya. Sabi niya, sikreto yata yung dismissal, ba't di alam ng taong bayan? Hindi ko alam yan Unang-una, naging ombudsman ka, ba't di mo alam? Dapat nung pag-upo mo pa lang dyan, dahil yung issue ni Villanueva, matagal nang naririnig natin yan. Bakit hindi pinatutupad? Dapat nga, yan ang unang tinignan mo. Kung meron bang base na pwede mo ituloy yung dismissal. O yung pala, kung tinignan mo yun, hindi nalaman mo na. Nagre-reklamo ka, ba't di alam? Unang-una, alam po ninyo, yung kaso niya sa ombudsman, bukas sa publiko. Kung gusto nyo malaman ang isang status ng kaso, pwede kayong pumunta ron at tanungin. Yung mga periodista, yung mga reporters, yung media, controversial yung kaso niya. Di ba? Interesado sila. Nung nagkaroon ng dismissal, ba't di nila alam? Hindi, ibig sabihin, hindi nila ni-research. Kung gusto naman nilang research, inilalabas nila. Si Villanueva naman, na nakatanggap ng dismissal, bakit di niya inilabas din? Tapos sisisihin mo si Martires, kung hindi ka ba naman isang Ay, nako Boying, marami ka pang kakainin.